Mag-nail art tayo. Pakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko. Dahil nail gel ang gamit natin, kailangan natin ng UV lamp gaya nito. Heto naman mga bato na ginagamit natin, lahat ng colors meron tayo para mas marami tayong pagpilian. Depende sa color ng nail gel. Heto naman ang gel polish natin, mas maraming colors mas okay. Para mas marami kang magawang iba't ibang colors at design, mas gusto natin ang gel polish kaysa sa mga typical na nail polish kasi mas matagal itong mabura. Marami rin tayong available stickers gaya nito at pag mas marami talaga mas maganda kasi marami kang pwedeng magawang design. Pwede mo silang paglaruan lahat at maging creative. Sigurado mas maganda pang magiging gawa mo kaysa sa mga nail art shop. Mga stickers pa to, ang dami ko talagang stickers. Ito yung nails ko ngayon na kailangan tanggalin pero papakita ko muna sa inyo mga gagamitin natin. Una, ang ating soft gel nail remover. Kailangan natin ng cotton at dapat yung tinatawag na nail wipes gaya nito kasi hindi ito mabalahibo. Nail polish remover or mas kilalang aceton sa atin. Syempre, kailangan din natin ng nipper, cutter, at pusher. Ganito naman ang itsura ng cuticle remover sa Korea. Ang tawag dito ay cuticle oil pen. Heto naman yung stick na gagamitin natin para sa mga bato-bato na pang-design sa kuko kasi mas mabilis itong makadampot ng bato kaysa sa tsane. At kapag nail gel ang gagawin mo, kailangan mo ng base gel at top gel. At heto naman yung color na gagamitin natin today, dalawa lang. Heto ang sticky gel at gagamitin natin yan para dumikit ang mga bato pang-design. Maglagay tayo ng gloves kasi nakakaitim pag gamit ka ng UV lamp. At dahil nga sa meron pa tayong existing na design sa kuko, gagamitan natin siya ng soft gel nail remover para lumambot at mas mabilis tanggalin gaya nito. Pag hindi mo ginamitan ng gel remover, mahihirapan ka magtanggal te. Higit na mas makapal kasi ang gel kaysa sa ordinary nail polish. Ngayon, gamitan naman natin ng cuticle oil pen. Super easy lang nito gamitin kasi ibabrush mo lang siya. Then, saka mo gagamitan ng nail pusher para malinis mo yung mga gilid-gilid ng kuko mo. At dahil hindi na tayo dalaga, magputol tayo ng kuko. Simula na nag-asawa, hindi na sanay magpahaba. Ayan, malinis na. Simulan na natin ng base gel. Itong una nating ilalagay, base gel, then i-cure natin ito ng 30 seconds. 30 seconds to 1 minute pwede, pero para sa akin okay na ang 30 seconds lang. Then magpahid na tayo ng ating napiling kulay na gel polish. First coating, then i-cure natin, and then kailangan natin ng double coating para sa mga gel polish para mas matagal silang matanggal. Next color natin ay pure white lang, so bali dalawang color ang gagamitin natin at ganito ang itsura niya. Syempre, kailangan laging double coating te. Mas maganda rin kasing tingnan yung color pag mas makapal. At dahil tapos na tayo sa gel polish, magdikit tayo ng design na sticker. Syempre, pipiliin mo yung malapit sa color ng gel polish mo, gaya nito. Ang cute, diba? So, dadagdagan pa natin yan ng pa-butterfly. Kunyari, maarte lang. At heto pa yung mga ibang stickers na gagamitin natin. At syempre, pag nilagyan natin ng bato, kailangan natin ng sticky gel na pinakita ko kanina. Ito yung 2 colors ng bato na gagamitin natin. Syempre, yung kakulay din ng kuko. At para mas madali nating madampot ang mga bato, lalo na yung maliliit, gagamitan natin ng ganitong stick, yung pinakita ko kanina. Pag nilapit mo kasi yan sa bato, mas madali lang siyang madadampot gaya nito. O diba? Pagkatapos natin gawin lahat ng design, heto ang ating final coating top gel. Wow, ang ganda! Heto na yung final look ng nail natin mga te. Kapag nakita ng mga kaibigan mo na ganito kaganda ang kuko mo, iisipin nila nagpa-nail art ka. Dati nagpupunta ako sa nail shop, kaya lang 50,000 to 70,000 kasi ang babayaran mo dun. Kung marunong ka nang gumawa, ikaw na lang mas nakatipid ka pa. Heto nga pala yung mga samples ng ginawa ko dati. So, pinicturean ko lang sila at sinave in case gusto kong ulitin yung design ng nagawa ko before. Kumuha ka na lang din ng idea dito sa mga picture kung may nagustuhan ka sa mga nakita mo. Kailangan mo lang maging creative kung gusto mo makatipid te. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit. Annyeong!